Kumusta mga kaibigan? May problema ka ba sa makapal na plema? O sipon na parang hindi mawala-wala kahit anong gamot o therapy ang subukan mo? Maraming Pilipino, lalo na tuwing tag-ulan o kapag malamig ang panahon, ang hirap na hirap sa kondisyon na ito. Kung ikaw ay may hika, chronic bronchitis, chronic obstructive pulmonary disease, COPD, sinus infections, or sleep apnea, malamang na pamilyar ka sa sintomas na ito. Pero alam mo bang may isang natural na solusyon para rito ang halo therapy or salt air therapy? Sa video na ito, aalamin natin ano ang mga sanhi ng makapal na plema at sipon. Bakit ang halo therapy o salt air therapy ay epektibo laban sa plema? Paano ito gawin ng maayos sa bahay? Mga nutritional tips at mga pagkain na makakatulong para sa malusog na respiratory health. Iba pang mga practical na tips para malabanan ang problema sa plema at sipon. Welcome sa Mind Your Body channel. Kung bago ka pa lang sa channel na ito, ay huwag kalimutang mag-subscribe at pagkipindot na rin ang notification bell para updated kayo sa mga susunod na videos ng channel na ito. Ano ang mga dahilan ng makapal na pleme? Bago natin pag-usapan ang solusyon, kailangan muna nating alamin ang mga sanhi ng makapal na plema. Narito ang mga karaniwang dahilan kung bakit nagkakaroon ka ng makapal na plema. Number 1. Infection sa respiratory system. Mga impeksyon gaya ng sipon, trangkaso, bronchitis, at pneumonia ang pangunahing sanhi ng plema. Nilalabanan ng katawan ang impeksyon sa pamamagitan ng pag-produce ng mucus upang mailabas ang mga mikrobyo. Number 2. Allergens at pollution. Ang mga allergen gaya ng alikabok, pollen, at usok ng sigarilyo ay nagiging sanhi ng plema dahil sinusubukan ng katawan na i-clear ang mga foreign particles. Number 3. Chronic conditions. Ang mga kondisyon gaya ng COPD, asthma, at sinusitis ay nagdudulot din ng plema dahil sa chronic inflammation ng airways. Number 4. Lifestyle factors. Ang paninigarilyo at pag-inom ng alak ay nakakaapekto sa produksyon ng plema. Kapag naninigarilyo ka, napipinsala ang lungs at na-overstimulate ang goblet cells na nagpo-produce ng mas maraming mucus. Bakit ang halotherapy ang sagot? Ang halotherapy o paggamit ng salt air ay isang uri ng therapy na nagmula pa noong sinaunang panahon. Nakita ng mga eksperto na ang asin ay mayroong antibacterial, antifungal, at anti-inflammatory properties na nakakatulong para sa malusog na respiratory health. Pero paano nga ba ito gumagana? Number 1. Pinapalabnaw ng asin ang plema. Kapag nalalanghap mo ang fine salt particles mula sa salt air generator, pinapalabnaw nito ang plema, kaya't mas madali itong mailabas sa pamamagitan ng pag-ubo o pagbahing. Number 2. Pinapababa ang inflammation. Ang asin ay may kakayahan na pababain ang pamamaga sa mga daanan ng hangin. Ito'y napakahalaga lalo na sa mga taong may hika at COPD. Number 3. Tumutulong laban sa mga bakterya at fungi. Ang asin ay natural na kalaban ng mga fungi at bakterya. Kung madalas kang magkaroon ng sinusitis o upper respiratory infections, makakatulong ang halotherapy para pigilan ang paglago ng mga mikrobyong ito. Paano mo maipapagawa ang halotherapy sa bahay? Number 1. Halo generators. Ito ay mga makina na naglalabas ng salt air habang ikaw ay natutulog. May mga portable na version nito na maaaring ilagay sa kwarto. Pagdating sa mga brand, may ilang options na available online gaya ng Product A at Product B na hindi ko affiliated, pero maganda ang reviews. Number 2. Neti-pot. Kung ayaw mong gumamit ng makina, pwede kang gumamit ng Neti-pot. Punuin ito ng warm salt water solution at ispray sa iyong ilong upang malinisan ang sinuses. Ito ay simple pero epektibong paraan upang tunawin ang plema. Number 3. Steam inhalation na may asin. Kung wala kang Neti-pot, magpakulo ng tubig at maglagay ng kaunting asin.
Singhutin ang usok o steam mula dito habang nakatakip ng tuwalya sa ulo. Ang init ng steam at asin ay tutulong upang tunawin ang plema at linisin ang daanan ng hangin. Mga karagdagang nutritional tips para sa malusog na respiratory health. Bukod sa halotherapy, narito ang mga pagkain at supplements na maaaring makatulong para labanan ang plema at sipon. Number 1. Oregano oil. Kilala ang oregano sa kakayahan nitong labanan ang mga bacterial at viral infections. Maaari kang magdagdag ng ilang patak nito sa tubig at inumin o ilagay ito sa vaporizer para ma-inhale. Number 2. Olive leaf extract. Epektibo ito laban sa mga virus na nagdudulot ng respiratory infections. Makakatulong ito na pigilan ang paglago ng virus at palakasin ang immune system. Number 3. Bawang, garlic. May taglay itong allicin na may antibacterial at anti-inflammatory properties. Ugaliing magdagdag ng bawang sa pagkain para sa mas malusog na baga. Number 4. Luya, ginger. Kilala ang luya sa kakayahan nitong magtanggal ng plema at tumulong sa paglunas ng inflamed airways. Gawing tsa ang luya at inumin ito sa umaga at gabi. Number 5. Turmeric, luyang dilaw. Ang turmeric ay may curcumin na isang natural na anti-inflammatory. Pwede mong gawing turmeric tea o ihalo sa pagkain upang makatulong sa paglaban sa mga plema na dulot ng pamamaga. Practical na tips para sa malinis na kapaligiran. Number 1. Panatilihing malinis ang kapaligiran. Siguraduhing walang amag o mildew sa inyong bahay. Ang amag ay pangunahing sanhi ng respiratory problems tulad ng ubo at sipon na parang hindi nawawala. Number 2. Gumamit ng air purifier. Kung may budget ka, mag-invest sa isang air purifier. Nakakatulong ito upang salain ang mga allergens at pollutants na nagdudulot ng problema sa respiratory system. Number 3. Iwasan ang mga kemikal at usok. Iwasan ang paninigarilyo o ang mga kemikal na maaaring magdulot ng iritasyon sa daanan ng hangin. Pumili ng mga cleaning products na walang ammonia o harsh chemicals. Number 4. Mag-exercise regularly. Ang ehersisyo ay nakakatulong upang mapalakas ang iyong baga at makakatulong sa mabilis na paglabas ng plema. Subukan ang deep breathing exercises at aerobic exercises gaya ng paglalakad o pagtakbo. Ano pa ang pwede mong gawin? Bukod sa halotherapy at mga nutritional tips na nabanggit, subukan din ang regular na fasting. Ayon sa mga pag-aaral, ang 48 to 72-hour fasting buwan-buwan ay nakakatulong sa autophagy, isang proseso na nililinis ng katawan ang mga lumang cells at proteins. Kapag ito ay activated, bumubuti ang immune system na nagpapalakas ng kakayahan ng katawan na labanan ang impeksyon, kabilang na ang mga sanhi ng sipon at plema. Laging tandaan na kahit na may mga modernong gamot at therapies, may mga natural na solusyon na pwede rin nating subukan. Kaya't kung naghahanap ka ng alternatibong paraan upang mawala ang makapal na plema at sipon, subukan ang halotherapy at ang mga payo sa video na ito. Kung nagustuhan mo ang content na ito, huwag kalimutang mag-subscribe, i-like ang video, at i-share sa mga kaibigan mo. Salamat sa panonood at sana ay lagi kayong malusog at malakas. Disclaimer: ang video na ito ay maaaring makatulong sa iba't ibang mga karamdaman. Gayunpaman, wala pang sapat na pag-aaral at wala pang kasiguraduhan. Hindi ginagarantiyahan ng Mind Your Body channel na gagana ang mga epektong nakalista sa video na ito dahil maaaring hindi gumana ang mga ito para sa iba. Tulad ng lahat ng mga gamot, mahalagang isangguni ang pag-inom, pagkain o paggamit ng mga tinutukoy sa video sa inyong doktor. Ang layunin ng Mind Your Body channel ay magbigay ng edukasyon sa kalusugan.
Ang aming hangarin ay ipalaganap ang impormasyong pangkalusugan upang matulungan ang lahat ng mga Pilipino na makamit ang isang malusog at magandang pamumuhay. Tandaan, ang susi sa mas malusog na buhay ay nasa balanseng nutrisyon at maingat na mga desisyon. Mahalaga ang pagkonsulta sa isang profesional sa kalusugan o dietitian para sa personal na payo at karagdagang kaalaman. Huwag kalimutang mag-subscribe para sa higit pang mga tips tungkol sa kalusugan at kagalingan. Hanggang sa susunod na pagkakataon, mag-ingat kayo at manatiling malusog. God bless sa ating lahat.